So ngayon po ay umpisan po natin ang ating umaga na isang Good Morning! Good morning! Hallelujah! So, salamat sa Diyos. Kahit to dito po sa ating pong stage, sa ating bulwagan, magandang umaga po sa ating lahat. At sila po na nasa Facebook Live. No, magandang umaga din po sa inyong lahat. So sana po isama-sama po nating purihin at sambahin ang ating Diyos ngayong pong umaga. So umpisan po natin ang ating pananambahan sa isang pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa isang panalangin. Nais ka naming pasalamatan aming Diyos sa umaga pong ito, Panginoon. Napakabuti niyo po. Salamat niyo po salamat o Diyos na dinala niyo po ang aming mga paa. Salamat o Diyos na meron kaming pananabik sa mga puso po namin na sama-sama magpupuri, aawit at sasamba po sa inyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga kapatid po namin andito ngayon, maging ang mga nasa Facebook Live. Salamat o Diyos sa buhay po nila. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Tunay nga po Diyos na aming mga puso ay magkaroon ng kagalakan ng pagpupuri at pagsamba po sa inyo, Panginoon. Dahil napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga kagalingan. Salamat o Diyos sa kalakasan. Salamat o Diyos sa mga pagpapalaya niyo po sa amin, Panginoon. Sa mga nakagapos, sa mga tanikala o Diyos, salamat dahil pinalaya niyo po kami, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat kapatid na marahil ay papunta pa lamang dito. Dinadalangin po namin ang inyong pong pagsama sa kanila, pag-iingat niyo po sa kanila. At sana po makarating po sila, Panginoon, ng mas maaga at sama-sama kami na aawit at magbigay ng papuri po sa inyo, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po kami. Wala po kami magagawa kung wala ka, Jesus. Bali, wala po ang lahat ng aming gagawin kung wala ka, aming Diyos. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami. Banal na Espiritu, puspusin niyo po ang lugar na ito. Ang mga puso po namin, puspusin niyo po ng kagalakan. Ang mga isipan po namin, puspusin niyo po ng pasasalamat, O Diyos. At tunay nga po, aming Diyos, Ikaw ang makatagpo po namin ngayong umaga. Sama-sama kaming sasamba sa inyo, Panginoon. Wala pong maiiwan. Sama-sama kami na hanapin ang presensya niyo po, Panginoon. At tunay nga po, bigyan niyo po ng kagalakan ang bawat puso ngayon, Panginoon. Iba't iba ang aming dalahin. Iba't iba po ang aming sitwasyon, Panginoon. Subalit pag-isahin niyo po kami na sama-sama magpapasalamat sa inyo dahil napakabuti niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po mula sa simula ang aming gawain hanggang sa matapos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga gagamitin niyo po ngayong umaga. We pray for your anointing, Panginoon. Sa magdadala ng mensahe niyo po ngayong umaga, Lord, pagpalain niyo po siya. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan na nagmula lamang sa inyo, Panginoon. At tunay nga po, pawang katotohanan at salita niyo po ang aming pong marinig ngayong umaga. Hindi lamang marinig, kundi aming pong magamit, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay, O Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pagbibigay, pagpalain niyo po ang aming fellowship, pagpalain niyo po ang aming Santa Cena, pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon, na gagamitin niyo po, ushering team, ang worship team, mga magpapatotoo, pagpalain niyo po, Diyos, at ihanda niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Lord, gumawa ka ng himala ngayong umaga. Malaya kang kumilos, malaya kang gumawa ng himala, at maranasan po namin, bawat kapatid po namin, na buhay ka, O Diyos, at kasama ka namin ngayon. Kaya, Panginoon, mga puso po namin nakahandang magbigay ng papuri at luwalhati lamang sa inyo. Lord, salamat po. Samahan niyo po kami at pagpalain niyo po kami sa umaga ito. Ito po aming kahilingan. Sa tanging pangalan po na aming mananakop na si Jesus at ang lahat po'y magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po, kami po na mga lingkod ng Diyos sa harapan, excited po kami. So sana mahawa po namin kayo. Katulad ng dalangin natin, sana mayroong excitement yung puso natin na hindi para kung kanino pa man, kundi para sa Diyos. Magbigay papuri at luwalhati sa ating Diyos. So sana po, maging ganun po ang puso po natin, dumdami po natin, na maging sentro ng gawain po ito, walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus. So salamat po. Gusto ko pong dalhin kayo sa ating mga Bible, mga awit 100. Ito po madalas kong basahin kasi po napakaganda po nito sa bawat isa po sa atin. Talatang 4 hanggang 5. So Psalms 100 verse 4 o 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang.
Unang gagawin daw po ng mga anak ng Diyos, pumasok sa kanyang templo. So ang pagpunta pa lamang po natin dito, salamat sa Diyos, dinala po tayo sa lugar na ito. Ang sabi po, pumasok sa kanyang templo at ang puso'y dapat nagdiriwang, nagse-celebrate. Nagse-celebrate ba kayo? So ang puso dapat nagse-celebrate kasi may ginawa ang Diyos po sa atin eh. At umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. So ang dapat gawin po natin, hindi lamang pumasok, hindi lamang tayo nagdidiriwang, kundi aawit tayo. Umawit ng papuri sa ating Diyos. So tama pala yung direction po natin sa dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin natin siya at siya'y pasalamatan. So dapat ang puso natin, hindi lamang nagpupuri kundi nagpapasalamat. Kasi nga po, may ginawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen! Baka una ang ginawa ang Diyos sa inyo. May ginagawa ang Diyos po sa atin. And verse 5, mabuti ang Panginoon. Ito ang dahilan pala. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Ito pala ang dahilan. Kasi ang Diyos natin mabuti, ang kanyang pag-ibig ay tapat, ang kanyang kabutihan ay magpakailan, kailan pa man. Amen. So sana po sa maikling versikulong ito, sana po na antig po yung mga puso po natin. Hindi po dahilan sa musika, hindi po dahilan sa pag-aawit. Ngunit ang dahilan dapat, dahil ang Diyos ay kasama po natin. Maging instrumento lamang kami para pangunahan po kayo. So sama-sama tayo. Wala sanang maiwan ha, sama-sama tayong sasamba at magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! So ilang linggo na po sinasabi natin, we are more than conquerors. Hallelujah! Tayo yaman. Victorious po tayo. Hallelujah! Oh, we are more than conquerors. Oh, we are more than conquerors. And who can say
Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa mga tambourine dancers po namin, Panginoon. Sa nga pong palakpak sa mga tambourine dancers po natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Damin po natin yung lyrics po ng awit niya. At mamamangha po tayo sa ginawa ito sa po natin. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Nalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kalinasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihan sa dakila mong pag-ibig umaawit. Sabay-sabay tayo. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay namin, O Diyos. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Para sa'yo, ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Tanging sa'yo, Diyos. Hallelujah. Tanging sa'yo. Bibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos sa lupa, ang lulot ay kakayahan ko.
gamitin mo, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Nararapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang tumanggap ng luwalhati at papuri sa inyong anak. Hallelujah. Patuloy kaming aawit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo aming pagsamba, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri. Yes, Lord. Luwalhati at Hallelujah. pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pagpuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Sabay-sabay po tayo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat, O Diyos. Nararapat kang purihin naman. Salamat sa
hindi lang sa church natin, kundi sa ibang church pa, which is yung daughter churches nga natin. So, nakapunta yung LSCC and then ACC. Yung iba kasi may mga prior commitment, pero okay lang kasi tuloy-tuloy pa din yung saya and also yung blessing sa amin hanggang sa end matapos. So, thank you din sa special, special ba? Then, sa nag-preach sa amin, so meron kaming ABC na natutunan sa joint fellowship namin. So, yun, fulfilling talaga yung naramdaman namin nung joint fellowship kasi nung una nagkakayaan pa eh. Kakayaan pa, pero pagkatapos nung games, nung mga activity din ni Pastor Team, ayun, nagka-close na. And then sa pagkain din, wala nang nagkakayaan, magkakaisa na kaming table. So, ayun lang. So, hopefully, praying na may susunod pa na gano'n na madami. Madami. So, yun lang po. To God be the glory. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ko rin siyempre po palalagpasin yung pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon at sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng asawa ko. Gusto ko po lagi na mas lalong na-appreciate namin yung ginagawa ng Lord during sa mga sakit at pinansyal na pangailangan dahil sobra-sobra yung biyaya ng Diyos. Yung grace ng Panginoon sa amin, wala ho kaming gustong mapapurihan, maitaas, kundi ang aming Diyos talaga. Lahat ng ito ay, alam ko pa, ang Diyos ang may purpose ang Panginoon sa amin. Kaya napakabuti ng Diyos, malakas na naman si Mimi, nagpapalakas ng 2 weeks, manghihina ulit pag third . So, ganun lang talaga yung cycle So, lagi nagpupuri, lagi nagbibigay ng pasasalamat sa amin Diyos. So, purihin ang Panginoon sa ating Diyos. Hallelujah. So, tinatawag ko na po ang magbabasa po ng salita ng ating Panginoon, si Pastor TJ. Tama ba? Okay? Ihanda po natin ang mga puso't isipan sa pakikinig ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Good morning. Ikot pa dapat ako eh. Okay, sige po. Bago po muna tayo magbasa ng salita ng Diyos, gusto ko lang din pong pasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa pag-iingat niya sa akin. Kasi sa tuwing pupunta po ako ng opisina pag kailangan lang po, nagmamotor lang po ako papasok. And kasi ako po may trauma na po ako sa pagmamotor talaga. Ever since po nung na-aksidente po ako. And minsan, may mga times na pag malakas yung hangin, alam mo, nakakatakot kasi kapag po kasi sa BGC, may diadaan na kami doon yung tulay, mataas siya masyado. So ngayon, dahil mataas siya, walang sumasalag na building. Mahangin, malakas yung hangin. So nakakatakot. Pag ganun po kasi babalik minsan yung trauma ko na baka masemplang, kaya minsan binabagalan ko lang. Mga 60 na lang. Joke lang. Ayun, pero minsan po kasi bumabalik lagi yung trauma ko pag nagmamotor. O kaya, pag may ganun kasing times, feeling ko ang lapit ng aksidente sa akin. Kaya, ayun, glory to God kasi kahit na ganun man po, lagi niya akong iniingatan sa pagbabiyahe. And lakas pa din ng loob, binibigyan niya ako ng lakas ng loob para ma-overcome yung fear. Kasi dati po, nung na-aksidente ako, hindi na nawawala ang ko nga po nun, naging super defensive driver na ako nun. Kasi parang malayo pa lang, feeling ko, bubungguin niya ako. May ganong feeling eh. Kasi kung alam niyo po yung kwento nun, kinat po kasi ako nung kaya na-aksidente ako nun eh. Parang U-turn pala siya. Malayo, biglang kumabig lang ng gano'n walang signal. Tapos nakamotor po ako, medyo mabilis.
Kaya mula nun, feeling ko lahat ng mga, ito tatawid yan. Ito bubong, biglang magkakat yan. Yun na po lagi yung ano ko eh. In a way, nakatulong siya sa akin para hindi na talaga ever since po wala naman ng aksidente for ilang years na din. And glory to God kasi nga na-overcome. Kasi kahapon lang po, nagbiyahe ulit kami ng misis ko. Kasama ko pa siya. Nagmotor kami, papunta doon sa birthday ng lola ko. And may tagapalo ako eh. Pag makulit daw, may tagapagpaalala sa akin. And ako kasi minsan naalala ko yung may na-aksidente po mag-asawa ng motor. Naiwan agad ulila yung mga anak nila. So kagabi, parang naiisip ko yun, nagpe-pray lang ako. May kaka-pray ko minsan, preno daw ako ng preno. So sabi ko, nag-iingat lang din kasi. Kaya, ayun. Tapos, glory to God din kasi yung lola ko kay mama, sa side ni mama, nag-87th birthday kahapon. So, isa pa po yun, no? Kasi may pasok nagkataon po, may team building sa amin. Feeling ko, hindi namin makapunta. Kaya, pinag-pray ko lang. Sabi ko, sana payagan ako ng boss ko. Ginawa ko na lang maaga po ang pumasok. Na-miss ko nga lang yung, tawag dito, yung morning watch. Gusto ko sanang humabol. Kaso parang nadidiscern ko, kailangan ko naman pumasok ng maaga para mas makauwi naman ng mas maaga. Kaya sabi ko, hopefully, mga susunod pang morning watch, nakakamiss kasi yung ganong fellowship, na tuwing Sabado po, tuwing umaga, nandyan lagi. Dati kasi, ang fellowship po dyan, youth, singles, fathers, tuwing umaga po, nandyan, nagbabasketball, lahat ng sports na gusto nyong laruin. And maganda nga po ngayon kasi blessing in disguise din po yung pagka-close ng wall. Parang solo natin dyan ngayon yung place. So kahit mag-volleyball kayo dyan o kaya mag-basketball, walang dumadaan. Diba? O kaya konti lang. So in a way, siguro magandang mabalik din yung fellowship na ganun. Nagsimula na po ng morning watch. Yung morning watch ba, every din? Pag-uusapan pa. Okay, yun. Glory to God. Sige, hopefully, madami pa po mga fellowship na dumating sa LCC. Okay. Sige po, tayo po ay mababasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay, i-invite ko po kayong tumayo at buksan po ang ating po mga Bible o kaya mobile app na Bible sa Romans 8, verses 35 to 39. Magsabi lang po ng amen kapag nakita na po. Amen. Romans 8, verses 35 to 39. Basahin ko pa sa verse 35. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the Scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. 37. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. 38, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Last verse, no power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. Tayo po ay pinagpala na po ng Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful, Panginoon, for giving us this once more Sunday of worship. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for giving us strength to worship you in spirit and in truth. And we believe that you have a special message for us this morning. And Holy Spirit, guide us, give us wisdom, give us understanding of whatever we will be hearing about the topic that we will be discussing this morning, O Lord. We pray, Holy Spirit, be with us as we continue to worship Jesus in our midst, O Lord. Use me, O God, as your instrument of presenting your message for us this morning, O Lord. And we pray, anoint thy servant and anoint every listener, O Lord, of your word. As we discuss these matters,
with full of wisdom and openness, Panginoon, sapagkat alam po namin, you are the God that will be giving us a powerful message, O Lord. You alone will be exalted, Jesus alone will be exalted, and His word will be heard. Salamat po, Panginoon, ito ang aming kahilingan sa kapangyarihan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Actually, this is a continuation. There's five topics and 4 Sundays lamang po yung February. No? So, this is the continuation. So, this will be the last topic and hopefully, maintindihan po natin itong pinakahuling topic about love conquers. Amen? Marami ba kayo natutunan for the past topics po natin na pinag-aralan? Amen. Amen. So, love conquers all. So, let's start reviewing yung ating pong mga napag-usapan for the past 4 Sundays. Love conquers all. Yung una po nating topics is all about who is contrary to us. O sino po yung against sa atin, ano? Sino yung against sa mga mananampalataya? Pangalawa, ang tinapik po natin is, sabi doon, will He not confer or give us all things? Ibig sabihin, all our needs. Hindi ba ibibigay ng Panginoon? That is yung tanong na yan, ang tawag doon sa tanong na yan ay, may sagot na. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang pag-usapan. Pero sa ngayon, marami pa rin nag-uusap, bibigay ba sa akin ito ng Panginoon? Yun ang mga tanong pag nananalangin. Alam niyo kapatid, pag nananalangin po tayo at yung kalooban ng Diyos, ibibigay po iyon. Kung yun ay kailangan mo talaga. Minsan kasi may mga humihingi, hindi naman kailangan Gusto lang. Kaya pag nananalangin, huwag yung sabihin, gusto ko Panginoon magkaroon ng ganito. Hindi, huwag gusto. Panginoon, kailangan ko ito. Amen? Kaya huwag kayong mag-pray about gusto. Gusto ko ng ganito. Hindi mo kailangan yan. Sabihin sa'yo ng Panginoon, hintayin ko muna maging kailangan mo iyan. Amen? Pangatlo, yung ating tinapik is about who will bring charge against us? Sino po ang huhusga sa atin? Siyempre, wala dahil sa pangalan ni Jesus, tayo lumalapit sa kanyang pag-ibig. At noong last Sunday, tinapik po natin itong who shall condemn. Sino po nga hatol sa atin? Ang judge po ay ang Panginoong Jesus. Siya rin po yung ating pong abogado. Siya pa rin yung judge. Parang walang-wala na Parang panalong-panalo na talaga no? Panalong-panalo na. Yung huli ngayon, yun ang titingnan natin, blanco. Kaya huwag kayo matulog, may blanco dyan. Mamaya, filling the blank. Pipil natin yung blank kung anong ibig sabihin ng huling-huli. Okay, verse 35. Basahin ko uling binasa ni Pastor Tim. Can anything ever separate us from Christ's love? Pinag-uusapan natin pag-ibig ni Jesus. Sino ba ang makakapag-separate sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon? Sabi roon, sa verse na sumunod, does it mean na He no longer loves us? Ibig sabihin ba, hindi tayo mahal ng Diyos? Kung, ano yung mga kung na yan? Kung may nangyayari sa atin na kalamidad? Hello? Merong kalamidad na nangyari sa ating buhay. May mga tinatawag na trouble. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos? Ang kausap ni Pablo dito, yung mga taga-Roma na dumaranas ng mas hidhing pagsuusig, kagutuman, at kamatayan. Mantakin mo, susunugin ka ng buhay. Ipapakain ng iyong mga anak sa mga leon. Tapos, ito si Pablo, sasabihin niya, kapag ikay nasa gitna ng ganyan, sasabihin mo na hindi ka mahal ng Diyos. Parang, Pablo, kikita mo, papatay na ako. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal ako ng Diyos. Di ba? Ganun Ganun yung kwento, ganun yung dating Pero ito sabi ni Pablo, does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Or are persecuted, inuusig ka? Dahil sa pangalan ni Jesus, sasabihin mo, di na ako mahal ng Diyos, panay ang usig sa akin. Ang sabi nga ng iba, kapag daw ang isang puno ay punong-puno ng bunga, ay binabato. Kung ikaw po ay isang Kristiyanong punong-puno ng bunga, na nakikitaan ka po ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay mo, sigurado,
babatuhin ka ng persecution. At ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ikaw na, isang nagugutom. Sabi mo, pinabayaan na ako ng Diyos. Lagi akong gutom. Sabi ni David sa awit, mula ng pagkabata hanggang sa aking pagkatanda, wala pa akong nakitang mananampalataya na nagugutom. Amen? At pagkatapos sabi doon, or destitute, or mahirap ka, Panginoon, mahirap ako. Kulang ang aking pinansyal. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos? Hello? No one can separate us from the love of Christ. Yun ang sinasabi ni Pablo. Or, ikaw ay papatay na. Dahil kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos? Ang bigat, ano? Kung tinitingnan mo, Pablo, napakabigat ng mga sinasabi mo, pero ang sagot dyan wala talagang magsiseparate sa pag-ibig ng Diyos para sa'yo, kahit sa gitna ng mga kamatayan, sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng anumang pag-uusig, sa gitna naman ng kalamidad, itong parang pandemic na yan, hindi po magbibigat at maghihiwalay ang dakilang pag-ibig ng Diyos dahil sa mga ganitong bagay. Yun ang sabi ni Pablo. Sa inyo kaya, anong ibig sabihin nun? Alam ko, lahat naman tayo dumaan ng mga kalamidad. Pandemic, dumaan tayo doon. Sino dito nagka-COVID? Taas ng kamay. Wala. Sino nagka-COVID? Taas ng kamay. Kasi mga layas tayo, kaya nagka-COVID. Ako rin nagka-COVID, mga kapatid. Pero, hindi ba ako mahal ng Diyos? Nagka-COVID ako? Di ba? Yun ang tanong ni Pablo. Tayo na dumanas ng karamdaman, tayo dumanas ng mga kakulangan sa pinansyal, ibig sabihin ba hindi ka mahal ng Diyos? Hello? Itong magbigat na mensahe ni Pablo, nasa gitna po ng ganitong karamdaman at kondisyon ng mga tao, sasabihan niya ng ganun. Pero mamaya tingnan po natin. Bakit niya nasabi ito ni Pablo? Okay? Huwag kayo matutulog Napakaganda nitong pinakahuling topic na to. Verse 36, as the scriptures say, for your sake, we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. Ito po yung nakuha sa awit. Ang background po nitong verse 36, yung mga righteous, yung mga mananampalataya ng Diyos, ay pinapatay po noon, parang sa gitna po ng mga kaguluhan dahil sila ay mananampalataya, sila po ay tinutugis at pinapatay. Yung po ay kinote ni Pablo, na kayong mga makatuwiran sa pangalan ni Jesus, katulad na nangyari sa awit sa Old Testament, sila rin po yung nakaranas ng ganyan. So, ibig sabihin, huwag yung sabihin na ako lang nakakaranas nito. Di ba? Marami pong mga Kristiyano nasasabi lagi, bakit ako lang? Sana all. Bakit ako lang? Sana all. Kapatid, may mga kanya-kanyang binibigay ang Panginoon ng mga pagsubok na hindi pwedeng ibigay sa iba dahil hindi pa nila kaya. Kaya sa'yo binigay dahil kaya mo. At dahilan ba dito, hindi ka mahal ng Diyos? Hindi. Mahal ka ng Diyos, ipinapakita ng Diyos ang himalang gagawin sa buhay mo. At ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, hindi dahilan lamang sa mga ganitong uri, sasabihin mo, mahal ka ng Diyos, ganito. Hindi. Lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, kapatid, hindi pwedeng sabihin mo na, siniseparate na ako ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Wala po. God loves us so much kapag binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Kaya walang dapat magsabi na hindi ako mahal ng Diyos sa gitna ng mga ganitong uri ng mga kondisyon. Amen! Praise God! 37, ito yung sinabi, no? Talagang sinabi ni Pablo, no! Ang lakas ng no niya. Kung inyong titingnan yan, sa original Griego na pagkabanggit, yung kanyang lingwahe, malakas na sinabi niyang, no! Hindi talaga. Wala. Despite all these things, ano yung mga these things? Kalamidad, karamdaman, pag-uusig, lahat ng mga bagay na yan. Overwhelming victory is ours through Christ who loved us.
Past tense, yung love. Tingnan nyo. Ibig sabihin, tapos na yung pag-ibig ng Diyos, nasa atin na binigay ng Panginoon. Overwhelming victory. You are a winner. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. Huwag kang mag-doubt. You are a winner. Because Christ loves you. Amen? You are a winner. You are not a loser. Kung may magsasabi sa iyo, loser ka, kapatid, hindi totoo yan. Because pinagwagian ka ng Panginoon. 2,000 years ago, siya'y namatay sa krus para sa atin. At siya'y muling nabuhay para tayo manatiling panalo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan, ang sabi ng verse 37, who love us is a past tense. At walang magsasabi sa inyo, dapat kayo magsasabing loser. No, that is a negative. You are a winner. We are a winner. Amen. Kung naghihirap ka, kapatid, mayroong dahilan. You're still a winner. Amen? Walang makapagsasabi sa inyo na kayo loser because God nanalo na para sa atin. Amen? Kayo mga nanonood dyan, you are a winner. Amen? Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. Okay, verse 38. And I am convinced, sabi ni Pablo, wow, and I am convinced, past tense. Ibig sabihin, na-experience ni Pablo yung mga sinasabi niya. Paano hindi niya masasabi yun eh? Ilang beses tatlong beses yata siyang muntik ng mamatay. Siya'y natuka ng ahas. Pero nabuhay pa rin siya. Siya'y shipwreck. Nasa gitna ng dagat. Mantakin mo yung barko nyo ay nagkasira-sira. At talagang si Pablo, sinabi, I am convinced. Sa gitna ng ganito, sinabi niya pa rin, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Yung parang kung yung pag-aaral ng buhay ni Pablo, si Pablo po ay pinatay, ang pagkakaalam ko, baliktad na krus sa pinako, pabaliktad. Pero sabi pa rin niya, I am convinced that nothing can separate us from the love of Christ. Neither death nor life, sabi ni Pablo. Neither angels nor demons. Pagka inaaway ng inyong asawa, tawag sa inyo, demonyo ka? Wala naman dito, no? Wala naman, no? Huwag kayo magsabi ng ganyan, hindi naman demonyo asawa ninyo. O kayo mga anak ninyo, mga demonyito kayo. Demonyita. Huwag yung sabihin nyo sa mga anak ninyo, ha? Mahal ng Diyos yan. Hindi yung mga demonyo. Neither our fear, ito yung maganda. Neither our fears for today. Ano yung fears mo ngayon, kapatid? Ano yung takot mo ngayon? Tingnan nyo. Imagine nyo, ano ba yung takot nyo ngayon? Wala kang kakanin mamaya? Takot ka ba doon? Wala kang pamasahe bukas? Anong takot mo ngayon, kapatid? Ang sabi doon, no? Neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Ano nagiging pagkabalisa mo? Ano yung bumabagabag sa iyo, kapatid? Yung utang mo? Nabagabag ka? Paano mo babayaran? Ano mo mga bagabag? Ano yung tinakatakutan mo? Ay sabi doon, no? Walang magse-separate sa pag-ibig ng Diyos dahil alam ng Diyos ang iyong kinahinatnan ng kondisyon mo, kapatid. You are a winner. Bakit di ko nararanasan, pastor? Hindi mo kasi kiniklaim na winner ka. Ang thinking mo lagi, loser ka. Yan ang nangyayari ngayon sa buhay mo. Ang thinking mo negative, so you become a negative person. Ang hirap pong kausap ang negative. Ikaw positive. Pareho na kayong negative para maging positive. Sabi, no. Yung negative, you try to, i-encourage mo siya na makita niya na siya ay winner. Ito na yun,
Itong verses na ito na binanggit, you are a winner. Huwag ka nang mag-question pa. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po nagiging negative because we are not claiming the right standing. Nung topic po ni Pastor Tim. Standing. Your right is standing. Hindi mo alam yung kinakatayuan. Kasi minsan, ang kinakatayuan natin, nasa kaliwa yung mundo, nasa kanan tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng ganon. Dapat the whole of our being ay nasa Panginoon para maging winner ka. Amen? Yun ang sinasabi ni Pablo, I am convinced. Ako mismo convinced, naranasan ko yan. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Minsan yung fear natin, yung ligtas ba ako? Natatakot kang mamatay ako mamaya. Mapunta kaya ako ng langit? Minsan yung katanong kapatid, sinabi ng Panginoon na ligtas ka na eh. Nung lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatan ng mga anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten that whosoever believes in Jesus would not perish but have eternal life. Kukwestiyonin mo pa rin ba yun? Yung ba yung kinakatakutan mo? Kapatid, neither fears for today nor worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Hallelujah. Ang bigat. Pero totoo yan mga kapatid. Then verse 39, ito yung last verse. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, sabi doon, indeed, ibig sabihin, true. Nothing in all creation, mga create, will ever be able to separate us from the love of God. That is revealed in Christ Jesus, our Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Glory to God. No power in the sky, nor above, or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Hallelujah. Balikan natin yung verse 35. Can anything ever separate from Christ's love? Does it mean He no longer loves us? Balikan natin yon. Hindi ba mahal tayo ng Diyos? Kapatid, mahal ka ng Diyos. Ano man ang bagay, yan yung kondisyon. Ito yung nagsiseparate sa atin. Pag ito sa gitna tayo nararamdaman natin to, nawawala tayo sa pagkakristyano Puro hirap na lang ang buhay ko. Hindi na ako atin yan. Nung nagsimula akong umatin sa church, nang nanmala tayo sa Panginoon, lalo akong naghirap. Ang dami nagsasabi ng gano'n. Marami yung nakakausap ng mga mananampalataya na gano'n lagi ang sinasabi pagka nagpapakounsel. Sasabihin niya, Pastor, mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit nangyayari sa akin ito? Minsan, sinusumbatan pa ang Panginoon, totoo ka ba? Ikaw ba talaga ay Diyos? Bakit mo hinayaan mangyari sa akin to? Ito yung mga top times na sinasabi natin na nagsiseparate sa ating, sinasabi natin na hindi ako mahal ng Diyos. Tingnan natin to, mga symbols. Ano yung ibig sabihin ng mga symbols na yan? Yung una, ano yan? Ano no? Fuel daw. Sa bahay, anong tawag yan? Tubig. Walang tulo. Walang tulo. Yung pangalawa, may mga hinahanap ng mga kabataan. Walang wifi. Ay, yung pangatlo, walang kuryente. Bakit nawala ng kuryente, nawala ng wifi, at nawala ng tubig? Sige, kapatid, water. Sige, sige, inaanak, water. Next, wifi and power. Sa condition po yan, ano yung pinaka bottom line? Ano yung pinaka denominator, common denominator po nila? Ito po, disconnection. Di ba? Nag-disconnect ka, hindi ka nagbabayad. Kaya wala kang tubig, wala kang wifi, wala kang power. Pero kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, hindi po tayo pwedeng ma-disconnect sa pag-ibig ng Diyos. Wala ka man tubig. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos, wala kang tubig. Pastor, hindi ako nakapaligo, hindi ako maten Di-disconnect ba ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo? Never.
Ito po isang way ng disconnection na ito ang sinasabi ni Pablo. Yun po yung titingnan natin. Sige, next. Top times. Ito. Ano yung mga top times na yan? Ano po nagdudulot ng mga top times? Alam niyo po yung button. Meron pa yung nakitang button na start and stop. Di ba? When you pindutin mo to, start siya. Patay mo to, button, stop. Meron po mga bagay dun sa mga stop times na yan. Things that will stop us to be close to God. Na ihintuin tayo para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Ano yung una? Stop creating God our priority. Kapag nasa gitna ka po ng mga pandemya, mga ganon, nawawala po yung prioridad mo. Hindi na po si Kristo ang prioridad mo. Ano ang prioridad mo? Yung nakikita mong problema. Natatakpan po ng pagmamahal ng Diyos. Sa gitna natin po ng ating pong naranasan, nawawala na po yung ating prioridad. Sabi sa Matthew chapter 6, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve Mammon and God. Ano yung Mammon? Hindi lang po pera yun. Yung po ay mga pandemya, mga kalamidad, na mga nangyayari sa iyo. Pag yun po ang nasa isip mo, nawawala po ang Panginoon. Amen? Amen! Kasi natatakpan na po ng mga bagay. Ito sabi, isa pong pastor nagsabi sa akin, tinan mo yung bagay na yan. Ang layo, di ba? Pag malayo, parang di ka, sabi, ang layo yan, di ako masasaktan yan. Pero yung isang bato na yan, ilapit mo dito. Ano makikita mo? Puro yung bato na lang. Di ba? Yung bato na yun, malaki, hindi yan tatama sa akin. Layo eh. Wala yan. Pero habang lumalapit po yung bato sa mukha mo, yung mata mo natatakpan na ng puro bato. Ano yung bato? Yung pandemya, yung problema, yung iyong kondisyon. Nilalapit mong mabuti. Iyon ang prioridad mo. Kaya yung concentration mo ay doon na lamang lagi sa nangyayaring yun. Yun ang nangyayari. Nawawala yung prioridad. Pangalawa, you stop communicating with God. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nagpipray. Ayaw mo rin makita yung mga mananampalataya. Ayaw mo makita silang mag-pray para sa'yo. Parang, totoo ba yan? Nasa gitna ako ng pagpipray, parang wala naman. Parang wala lang. Wala lang. Di ba mga ganun eh? Hindi. Ito nangyayari ngayon pag nasa top times ka. Imbis na ikay mapalapit sa Diyos, dahilan, sa gitna ng ganitong uri ng iyong dinaranas, lalo kang lumalayo, lalo kang ayaw, dahil sa prioridad mo, iba ang nasa isip mo. Hello? Kumusta na kayo? What is your priority? Tough times, sabi doon, things, sunod kapatid, that will start us, start button. Start us, feel even more away from God. Ito na. Kapag ikaw po ay nasa gitna ng mga ganong uri na binanggit po sa verse 35, ano po yung feeling mo? Ano yung mga tough times na yun? Anong nangyayari sa iyo? Ano yung nagsisimulang gawin mo? Number 1, ito. Is you start staying away from God's people. Ayaw mo na makita mga mananampalataya dahil hindi naman totoo yan eh. Ayaw mo nang umatin ng church. Kasi sabi mo, mga plastic ang mga tao doon. Akala mo, sila puro-puro pagpapala. Pero ako, hindi naman pinagpapala. May magte-testify dito, hallelujah, pinagpala ako ng Diyos. Ito ang aking mga tinanggap. Pero bakit ako hindi ako nakakatanggap? Ba't pa ko atin? You start staying away from God's people. You start, hindi na ka umaatin ng mga Bible study. Hindi ka na, ayaw mo na makita si pastor. Ayaw mo na makita yung mga mananampalataya, kapwa mananampalataya, because nagsisimula ka nang mag-deteriorate ang iyong pananampalataya. Ayaw mo na rin makausap. Yung dati mong gustong-gustong makausap. Pati yung asawa mo, pinapagalitan mo pag nagkasabi ng, pray tayo. Ayaw mo na mag-pray, totoo ba yan? Mga ganun. Di ba? Nangyayari. You start, number 2, you start surviving life your own way. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko na ito. Di ba, meron kayo nakakausap na ganito? Kaya ko ito. Hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Diyos. Mabigat pa yung sinabi na yan. Kaya ko ito. Mapaglalabanan ko ito. Puro ko.
Kapatid, kung wala ang Panginoon, wala ang pag-ibig niya, hindi kaya natin ang mga bagay na yan. Kaya kaya natin, tingnan niyo sarili niyo. Hanggang ngayon, bakit nandyan kayo? Bakit patuloy pa rin kayo nananampala sa gitna ng mga natanggap ninyong mga pagsubok? Bakit nandyan pa? Dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw kang mawala ng Diyos sa Kanya. Kaya yun sabihin niyo lagi sa sarili niyo, sa gitna ng ganitong mga suliranin, mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos na magpatuloy na ganito. Kung ikaw, kapatid, ay patuloy na tatayo at sasabihin mo, Panginoon, ako ay winner sa inyo pong banal na pangalan. Pero ang gagawin ng kaaway natin, ang dyablo, magbibigay ng mga negative things sa ating isipan at sasabihin, mahal ka talaga ba ng Diyos? Tinan mo nangyayari siya. Tinan mo kondisyon mo, tinan mo, manalamin ka nga. Tinan mo ang itsura mo. Tinan yung itsura ng katabi ninyo. O, ano ba yan? Di ba ang gaganda? Di ba? Tingnan nyo, sasabihin nyo walang ano yan, kakulang yan sa pinansyal. Tingnan mo ang itsura niya, no? Oh, kahit mga nakatakip ang mukha niyan, makikita nyo, nakangiti yan. Amen! Kaya nga mga kapatid, ito surviving life our own way, no way. No way. God's way, dapat. Sa tulong ng Panginoon, kaya po natin yan. Sabihin na naman ninyo, napaka naman ni Pastor, akala mo laging tama yung sinasabi. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi ko naman sinasabi yun Amen? Wala po akong sinasabi na wala sa salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Bakit mo tatanungin pa? At pag nangyari sa'yo, di ako mahal ng Diyos. Dito nga, nakikita mo, puro sasakyan na yan dyan. Nagagalit na sa ato yung mga kapitbahay natin dahil wala silang maparkingan. Kaya sasabihin mo, mahal ako ng Diyos. Hello. Mahal po tayo ng Diyos. At wag yun ang tanongin yun. Kapag yun ang sinasabi ni Pablo. Pero ang tanong, how to conquer tough or difficult times in our life? Bakit? Paano natin mapagtatagumpayan ito? Paano? Paano bang ginawa ni Pablo para mapagtagumpayan niya yan? Paano niya nasabi na no one can separate us from the love of Christ? Paano niya nasabi yon? Anong meron sa kanya na dapat meron din tayo? Di ba? Kasi minsan, kaya ni Pablo yan kasi malakas ang kanyang pananampalataya. Ano ba yung sinasamba ni Pablo? Di ba yun din ang sinasamba natin? Yung tinanggap ni Pablo, hindi tinanggap natin. Ano pagkakaiba natin kay Pablo? Wala. Siya mananampalataya at tayo rin mananampalataya. Ano pagkakaiba? Wala po. Pero ano yung meron siya na dapat meron din tayo? Handa na kayo? Verse 38, and I am convinced. Tama ba ito? Tama, 38. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Number 1, natapat natin tingnan. How? Number 1, be convinced that no one can disconnect us from God's love. Di ba sinabi ni Pablo? And I am convinced. Dapat pa-convince ka, kapatid. Hindi mo na pilitin pang i-convince. Kumbaga, konbinsido na ako. 100% mahal ako ng Panginoon. Kahit sa gitna ng mga ganitong uri ng aking nararanasan, mahal ako ng Diyos. Be convinced. Yung sinasabi ni Pablo. And I am convinced, 100% na totoo ito. No question us. I am loved by God. Convinced ako talaga dyan. Huwag mo na akong siraan. Huwag mo na i-try na ako'y i-disqualify. I am convinced that God loves me so much that He gave His only Son. Ikaw na may anak na isa. Ayan, kailangan ng dugo ni Grace. Grace doon, no? Oh. Mamamatay yung anak mo pag binigay yung dugo doon. Ibibigay mo ba? Ikaw na lang, Grace, mamatay. Di ba? Di ba? Pero si Kristo, si Jesus Christ, ang Ama natin sa langit, binigay niya kayo sa isa para sa iyo. At sasabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos? Wow!
Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya be convinced. Yun ang sinasabi ni Pablo. And I am convinced 100% that God loves me. And no one can separate us from the love of Christ. Kahit sa gitna po ng ganitong uri ng persecution. Whatever is your condition, kapatid, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, ito. Be courageous to claim this daily. Ang problema kasi, convinced ka, pero hindi mo naman kiniklaim. Yun ang ginawa ni Pablo eh. Kiniklaim niya eh. Bakit niya, paano mo nalaman na kiniklaim? Sinabi niya eh, na no one can separate us from the love of Christ. Claim yun. He declared that Christ loved him so much. Alam natin ang fact, but we are not claiming the fact. Alam natin na mahal tayo ng Diyos, pero hindi natin makita sa buhay natin yung pagmamahal ng Diyos. Tahimik kayo ah. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Napakahirap unawain, pero totoong-totoo po. Ang problema ng mga Kristiyano sa ngayon ay nananatili po nila sa problema na hindi nila maklaim na sila'y mahal ng Diyos. Dapat araw-araw sabihin nyo, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Walang ibang makakaharang sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Wala. Ano ang sabihin mo? Wala pa rin. Amen? Sabihin mo sa takot mo, wala. O yan, wala. Nothing can separate from the love of Christ. Be courageous to claim it daily. Daily, ha? Hindi lang once. Araw-araw, pagising mo pa lang sa umaga, mahal ako ng Diyos. Ay, wala na. Talo na kalaban. Di ba? Sa gising mo lang sa umaga, pag wala pa yung mga narinig mo, mga away ng mga anak mo. Nagkakaroon ng mga discussion. Sasabihin mo kagad, mahal ako ng Diyos. O, di tapos na ang laban. Pagtulog mo, salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. O, di tapos na naman ang laban. Managinip ka, mahal ka ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Love conquers all. Who is contrary to us, will He not confer? Who will bring charge against us? Or who shall condemn us? And last, who will disconnect us from Christ's love? Pinilit lang yung letter C. Pero totoo, disconnect. Kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Huwag nyo nang questionin yun. At yung pong patunay sa mga mukha ninyo nakangiti. Sana wag lang Sunday. Kasi minsan po mga tao peke Sunday lang nakangiti. Pagdating ng Monday to Saturday, malungkot. Araw-araw, claim that God loves you. Alam nyo, anuman ang inyong haharapin, kayang-kaya natin pong tanggapin. Sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Amen? Huwag natin pong pahirapan. Sige, palakpakan natin Panginoon. Amen. At sabi dito, no, sa huling-huli, no, despite all these things, overwhelming, ang grabe, no, overwhelming, hindi lang victory, overwhelming, sobra-sobra, you are a conqueror. Sabihin mo sa katabi mo, you are a conqueror. You are a winner. Mahal ka ng Diyos. Is ours. No power in the sky, sige, above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kaya, disconnected, when we are disconnected with God, due to suffering, fears, and worries, anong dapat natin gawin? Be reconnected. Sige, let us strive to be reconnected by being convinced of His great love, then claim it daily. Hallelujah! Sige. God love conquers all. Amen. Sige, palakpan natin, Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Balik natin itong kapatid sa sumunod. Itong importante. Let us strive. Be reconnected by being convinced of His great love, then claim it daily. Hallelujah.
Let us pray. Lord, wow, napaka-yaman ng iyong dakilang pag-ibig. Hindi po namin kaya pong ipaliwanag, but our brother Paul explained it clearly, Panginoon. And the Holy Spirit, Panginoon, binigay sa amin ang kaliwanagan na wala po makakapag-separate sa pag-ibig ng Diyos sa amin po, Panginoon. Kapatid, alam ng Diyos ang iyong kondisyon. And God wants you to be loved by people, to be loved ng ating Panginoon. At wala nang question that God loves you. Whatever your condition is, kapatid, claim it. Mahal ako ng Diyos. Kami, sa aming pong pananampalataya, Panginoon, patawanin niyo kami na minsan hindi namin po sinusunod ang iyong kalooban. At nalaman po namin ngayong araw na ito na we are a winner. We are not loser. We are conqueror sa pag-ibig ni Kristo. Salamat po, Panginoon. We are conquerors. We are more than conquerors. We are loved by God. And we will continue to be a winner in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ganda po natin yung mga elemento. Let's have our banal na hapunan. Nakakaiyak po ang pag-ibig ng Diyos. Pero totoo po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. Yung po mga family, or wala kayong family, your friends, sama po kayo sa friends ninyo. Our Kapatid natin. lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. Yung mga bata, tawagin po natin yung mga anak po natin sa baba. And Children, worship you, oh Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord, and worship you, oh Lord, and worship you, oh mamaya po pagbigay po natin ng itong tinapay na ito sa ating katabi, sabihin nyo, you are a winner
mahal ka ng Diyos. Okay? Sabihin nyo, you are a winner, mahal ka ng Diyos. Okay? Full pack tayo mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hawakan po natin ang bread or biscuit sa ating kanang kamay. You're a winner, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Okay? Silent po. Tahimik muna po tayo. Yan. Praise God. Hawakan po natin ang biscuit or tinapay sa ating kanang kamay. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay kumuha po ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, kanya po itong pinagpira-piraso at sinabi, kunin ninyo ito. At kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Taas po natin ang toos sa ating kanang kamay. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po kami, Panginoon, ay mga winners, O God. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong kamatayan, kami po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa iyong muling pagkabuhay, kami po ay nagkaroon ng pag-asa. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong sakripisyo at dalagi namin, inaalala po namin ito, ang iyong mga ginawa sa aming buhay. Ikaw lamang po ang siyang mataas. Kainin po natin ito na may pasasalamat. Praise God. Kunin po natin ang saro ng bagong tipan. Saro ng bagong tipan, yung ating pong cup, juice, or anuman po yung hawak ninyo. Sa gayon din paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, hinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay bumalik. Taas po natin ang saro ng bagong tipan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na dugo. Inaalala po namin dahil sa iyong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang mga dugong dumanak roon ay nagbigay po sa amin ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. At kasama nito, Panginoon, ng lahat ng aming karamdaman ay iyong pinagaling, spiritual man o pisikal, ay kasama sa iyong mga pinagaling dahil sa pagkabayubay at dahil sa pagdanak ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapalang ibinigay sa amin, kapatawaran at kagalingan. Atin pong inumin to na may pasasalamat. At yung tinapay na isa, sabihin nyo sa katabi ninyo, you are a winner, mahal ka ng Diyos. Ate Irene? Ay, tinatawagan ko na po yung mag-pray para po sa ating offertory.
Ayan po, tumayo po tayo para sa prayer po ng offertory. Let's pray. Ayan. Yes, so Lord God, thank you po for this day that you have given us. So Lord God, pinagsama-sama niyo po kami ngayon dito, ngayong Sunday, O Lord God. And we thank you po, O Lord God, dahil may natutunan naman po kami ngayong linggong ito sa service, O Lord God. And we thank you po, O Lord God, na kay Pastor Nereo, O Lord God, patuloy na pagpalain niyo po siya, O Lord God. And we pray po, Lord God, sa offertory po namin ngayon na ang mga blessings, mga baon, ay maibigay po namin ito sa inyong bahay-sambahan ng Siksik, Liglig at Tumaapaw, Lord God. And nawa po na maibigay po namin ito ng may generous heart, O Lord God. And we fully give it to you, O Lord God, at sa inyong bahay-sambahan, O Lord God, sa ikalalago ng inyong bahay-sambahan, O Lord God. Thank you po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Ayan, amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagulat ako na tulad si 30. Nako, napaka-resilient naman ng mga bata. Tatayo lang yan. Amen. Sige po. So, salamat sa Panginoon. Love conquers all. So, sana po yung 5 linggo na pinag-usapan po natin at pinagnilay-nilayan ay tumimo sa ating mga puso. So, ngayon po, dahil po first Sunday po ng March, of course, meron po tayong mga birthday celebrators at anniversary celebrants. So, towards the latter part na po natin yan tatawagin. So sana ready kayo sa happy birthday at saka sa maputi ng buhok ko. Ayan, ready na ha? Magre-ready kayo na tugtugin yan. Pero anniversary, wedding anniversary. So quickly lang po, uunahin ko lang po muna na meron po tayong mga meetings po after ng ating service. So meron po tayong body meeting para po sa project na Himaya. So kung kayo po ay nakatanggap ng mga love letters at kung kayo po ay nakatanggap ng mga chat messages, inaanyayahan po namin kayong magstay. Kung nais nyo po at may desire po kayo na malaman at malaman kung paano makakatulong sa project na Himaya, inaanyayahan din po namin kayo na magstay kahit wala po kayong mga love letters na natanggap last week. Gayun din po, may meeting din po ang mga LCC volleyball players, no? So mamaya po sasabihin pa yan ni Teacher Tess. At ang youth leaders ay may meeting din daw po after ng service. Meron po tayong day 1 ng ating edo classes. Today po yan. Meron din po tayong ushering fellowship ngayon pong araw. At next week po ang pastoral staff meeting. Okay. So para po sa ating church announcements, so ngayon po, open na po yung ating education classes. Mag-start na po sila today. So after po ng ating body meeting ay education
classes po. Mag-start po yan. So kung kayo po ay nakapag-enroll na, mag-stay din po kayo para sa ating class later. Okay? Nag-orientation na po sila last week. Next po, working women. Naku, napakarami na pong nag-register dito. 3 million. Oh, 3 million. Global po kasi eh. Di ba? So, meron na pong 3 na nag-register. So, inaanyayahan po namin kayo na mag-register sa ating working women. Ang pagbabalik, ayan. Nandun din po sa LCC Loop yung ating code. So, sana po makapag-register na po tayo, makagawa tayo ng group chat, at makapagplano din po tayo para sa ating fellowship. Alright? At ang sports evangelism, tinatawagan po si Teacher Tess at si Brother Gerson. Kinakain pa niya yung Santa Cena. Hindi pa na. Ayan po. Alright. This coming Saturday na po yung ating sports evangelism. At nagagalak po akong ibalita rin sa inyo. Kahapon nag-practice na po kami. Grabe. Ang galing po ni Alena. Nutricia, ang galing din. Tapos si Bunny. Ang gagaling nila. At si Arjan. Nandun din po siya si Arjan nandun din po kahapon. Ayan po. So gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi na po sa Whispering ang ating volleyball. Sa Villanova na po. Same time pa rin. Same date and time din. Meron po tayong service, yung L3. 12 o'clock, susundo na po dito sa LCC Church. Then, papunta na po sa Villanova. Ayan po, at meron pong announcement ang ating gwapong team leader. Pero hindi po siya marunong mag-volleyball. Good morning po. Okay. Ito pong sports evangelism para po sa inyong kaalaman, hindi po to project lang ng evangelism department. No? Ito po ay Liano Christian Community Church. Okay? So bakit po tayo nagkakaroon ng ganito? Para lang ba because of the pandemic na for how many years hindi po tayo nagkaroon ng sports, no? So ito po ay isang proyekto ng Liano Christian Community Church. At gusto ko pong basahin itong verse. Sabi po rito sa 1 Timothy 4:8, ito po yung pinaka-goal and purpose, no? Kung bakit po meron pong sports evangelism ang Liano Christian Community Church. For physical training is of some value. Mahalaga po yan. No? Na yung katawan natin mapalakas. But godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Okay? So ito pong goal na to, hindi lang po natin tuturuan, no? O makakasama yung mga kapatid natin para lang magpalakasan tayo. Yes, okay naman po yun, no? Para lumakas yung ating katawan. But ang pinaka-importante po rito, ang pakinabang po, yung madala natin sila sa Diyos. Amen? So, ito po yung purpose na yon. Hindi po competition po ito. Okay? Marahil nandun po yan kasi sports yan, no? Pero ang pinaka-goal po nito is to bring Christ. Okay? So, lahat po sabi ni Pastor kanina, tayo po ay winner. But dudugtungan ko po, soul winner. Amen? So, dapat po soul winner tayo. Okay? Hindi po dito yung kasabihin natin na, oy, magaling ako, oy, magaling siya. No. Okay? So, talento na binigay ng Diyos sa iyo yan. Pero tandaan po natin, the main goal po nito is to bring Christ. Okay? Para dalhin natin sila sa Panginoon. Amen po ba, Liano Christian Community? Okay, so nagkakaintindihan po tayo mga kapatid, no? Ito po ay gaganapin sa March 11 sa Villanova Court po. Hindi na po sa Whispering. Okay? Because yung Whispering po, ang ibinibigay sa ating schedule is 5 to 10 p.m. So, napaka-haba na po nun. Hindi po. So, doon po tayo sa Villanova for 2 Saturday. And this program, no, hindi lang po agad tayo maglalaro. Okay? Meron pong programa. Meron po tayong panalangin. Meron po tayong pagpapaunawa at pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, ganun po, no, ang gagawin po natin. Hindi lang po tayo magpapalakasan, but also, sama-sama po tayo. Papunta po roon sa hinaharap. Na ano po yon? Yung eternity. Amen?
So, sige po, maraming salamat po. We hope na sana po kung kayo po yung makakapunta, we support doon, no? But kasi magkakaroon po tayong ceremony. Ha? Ano pa, Pastor? Yes, 1 p.m. to 7 p.m., no? So, yan po yung itinakda na time. Okay? So, kasi po, ito pong volleyball na to, hindi lang po isang tama na, isang game lang. So, it is a single round robin game. Okay? Para po ma-enjoy natin lahat, magpalakasan tayo, especially lahat po tayo sama-sama kay Kristo. Amen? So, maraming salamat po. Thank you po. Alright, so magkita-kita po tayo next week. March 11 po, Sabado po yun. So paalala po, pag nagpunta po tayo doon, tayo ay kaisa ni Kristo. Kasi meron po tayong mga invited na players din po, volleyball players. So syempre, tayo ay maging good testimony, no, ng ating Panginoon. So sana po, magkita-kita po tayo doon sa March 11. Alright po, Youth Ministry, may Bible studies pa rin po yan every Saturdays and Sundays. Ang Women's Ministry, Mondays, 1:45 p.m. At tomorrow po ay meron pong cooking show, ang mga nanay. Ayan. So, kita-kita po ang mga nanay dito, 1:45 p.m. At tuturuan po tayo ng mga chef ng Liano Christian Community. Ayan. So, kaya malulusog ang mga taga-Liano masasarap magluto ang mga nanay. So, tomorrow po yan, magkita-kita po ang mga nanay dito sa church. Alright, Singles Ministry, meron din po yan Mondays and Saturdays. At ang Men's Ministry, of course, every Sunday pa rin po yan at 8:30 a.m. Alright, so Bible studies naman po sa pangunguna ng evangelism team. Meron pa rin po tayo sa Sunriser. Every Tuesday po yan. Sa Vista Verde po at 3 p.m. Second and fourth Wednesday na face-to-face sa Jillian po. Every Wednesday naman po yan. Sa Walnut naman po ay 7 p.m., no? Thursday group, at Saturday group naman po 2 p.m. So lahat po to, for the meantime, ay nasa Zoom pa rin. Alright? Except po yung nasa Jillian na nag-face-to-face po sila na Bible studies. Okay, ang prayer meeting po natin ngayong Friday, okay, balik po tayo doon sa regular programming natin, 7:30 p.m. po yan via Zoom. Of course, yung ating Sunday School, face-to-face po yan every Sunday, dito po sa baba, sa ground floor. Alright? And of course, ang ating tithes and offering, yan po yung ating number, no? At meron din po tayo dahil face-to-face yung ating box. Patuloy nating ipanalangin. Okay? And of course, ang ating LCC Business Circle at ang official FB page po natin na Liano Christian Community. So nakikita nyo po sa LCC Loop, kung kayo po ay nakapag-join na doon, wini-welcome natin, no, yung mga kapatiran doon sa ating LCC Loop din. Alright? And of course, tinatawagan po Sister Eunice para sa kanyang announcement. Thank you, Incel. Ayan, hello, good morning po. So, good morning po sa lahat. So, bala ko lang po siyang i-announce and i-remind. So, we're launching yung ating LCC database. So, bakit namin ginagawa tong LCC database? Kahit meron namang LCC Loop or LCC Business Circle, it's important po na meron tayong database kasi, yon, aside from we're caring for you, so we would like to connect, converse, collaborate, celebrate. Ngayon nga na magkakaroon tayo ng March celebrants and wedding anniversary. So we would like to celebrate with you. And also to chat and chill as we continuously mature to Christ-likeness. So in short, yung main purpose po talaga ng database is to create memories with you po. Through Christ, syempre. And then also, sa database po kasi malalaman namin yung key milestones. So yun nga, yung birthday, wedding anniversaries, interest and hobby. So tulad niyan, meron po tayong volleyball, di ba? So through database po, malalaman natin kung ano pala yung mga dapat i-launch din na sports and interest. So hindi lang pampalakasan, so bonus na yung physically, pero yung pampalakasan din spiritually. So with yun So, yun, next po, ayan. So, simply scan the QR code. So, actually, meron na po diyang 117 na
data ng mga from mothers, fathers, women, mothers, fathers, singles, youth, and children. So, just in case na nag-update kayo ng status, naging married na kayo, pwede nyo pong i-update yan, simply scan lang po. So, kung ano po yung updated, yung pinakahuling nakita namin na pag-fill out, no, yun po yung iti-take namin as updated data nyo. Yun lamang po. So, ipopost po namin siya sa LCC Loop. Pwede nyo siyang i-scan ngayon or i-click nyo yung link sa LCC Loop. Meron din pong QR code din doon. And link. Yun lang. Thank you po. Alright, thank you, Ate Eunice. Okay, so dadako na po tayo sa ating birthday celebrators. Happy birthday po, Sister Wilma Lucero. Ate Wilma, happy birthday. Happy birthday Ngayon din, to you. Brother Richie Maturan, asawa po ni Jane yan. Happy birthday sa iyo, Bayam. Happy birthday Sister Shane Soledad at Sister Eliza Sandoval, happy birthday sa inyo. Alright, let's March 2. Birthday to you. March 3 naman, nandiyan po Ate Beth Manaban. Nag-celebrate po ng kanyang birthday. Chase Jimenez na nasa Australia, happy birthday to you. Brother Nelson Estavillo, happy birthday. At Brother Michael Machas, kung ikaw ay nasa FB Live, happy birthday to you. On the 11th, Brother Orly Durla na nasa Canada, happy birthday to you, kapatid. On the 15th, Sister Nieva Valles. On the 17th, Sister Emma Esternon, happy birthday. At on the 18th, Brother Aljon Meliano, happy birthday to you. Alright, on the 18th then, Sister Ana Fe Buena. 21st, Sister Felicity Soledad, nandito po siya. At 21, Sister Vanessa, na nasa Japan, happy birthday to you, Sister Ness. And on the 23rd, Kuya Danny Satam, happy birthday to you. Alright, Ate Zenny Candido, happy birthday to you, Ate Zenny, on the 23rd. Ate Susan Darla, happy birthday po, Ate Susan. Naku, baka nasa FB Live. At si Ruth Darla din po, happy birthday to you. At Sister Abinex Diego on the 29th. Happy birthday, Teacher Abby. Okay? At si Brother Danish Gonzalez, ito ba yung apo ni Ate Irene? Happy birthday sa iyo. At Kuya Robert Lucero, happy birthday to you. Okay? So mamaya po bago mag-benediction, inaaniyahan po namin kayong umakyat dito sa harapan para maipag-pray. At meron pa po tayo si Sister Grace Ann Antonio on March 28. Yay! Happy birthday, Sister Grace. Yay! Ayan. Marami tayong pupuntahan, no? Ngayong March. Alright. Ganun din po, isama na rin natin yung mama ko, no? Birthday niya na March 13. Mama Pat na nasa Facebook Live. Happy birthday, Mama, on March 13. Okay? Para naman sa wedding anniversary celebrator, sige nga, isang malupit na... Ayan, di ba? Pag naririnig talaga natin yan, in love tayo eh, no? So, happy wedding anniversary, Brother Praxi and Sister Evelyn Olafernes, 21. Ay, on the 21st, yon ang kanilang anniversary. Alright, sa 21st, March 21st, ilang taon na po kayo, Ninang, na nagmamahalan? 41 years. Ayan. Nako. Grabe, no? Ganun pa rin ba ang pagmamahalan? Malupit pa rin, Ninong? Oo daw. Napilitan siya. Oo na, sabi niya. And of course, Brother Deo and Sister Chidlock Yao, kung kayo po ay nasa Facebook Live, happy anniversary po sa inyo. Okay? Meron pa ba? Wala na. Tapusin kaya natin yung kanta, no? Nakaka-in love kasi. Kahit maputi na O yan, palakpakan naman natin ng Panginoon sa umagang ito. Okay. So, tinatawagan po si Pastor TJ para sa ating benediction, kasama po ng ating birthday celebrators at wedding anniversary celebrators. Kung kayo po ay nasa Facebook Live, samahan niyo rin po kami sa aming panalangin. Aakyat po ba yung mga celebrants? Di na. Oo, kasi kailangan nila Aakyat po mag-photo tayo. op. Ayan, Para sige ipag-pray po. po natin.
Ngayon, sa mga may birthday, din po, no? Ngayong March. Sa mga celebrants pa po ng March, kung di po kayo natawag sa list, pwede po kayong umakyat naman, tapos include na lang po namin din kayo. No? And para po sa mga susunod pa, mag-fill out po tayo ng database natin. So we'll know, no? We can celebrate with you dun sa ating po mga milestones. Okay, sige tayo. Picture po muna. Yung face mask po, patanggal. Thank you. Sige, tayo po ay tumayo. Atin pong ipag-pray ang ating po mga celebrants. Atin pong stretch ang ating pong mga kamay sa kanila. Ating panalangin. Heavenly Father, we thank you, Panginoon. We glorify you, Lord, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, na mag-celebrate po ngayon pong March, Lord. Ito man po ay sa birthday, Panginoon. We pray na kayo pong patuloy na magpala po sa kanila, Lord. Patuloy niyo po silang gamitin po sa kanilang buhay, ang kanilang pong buhay, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Lord, sa kanilang pong buhay. And we thank you, Panginoon, dahil for how many years, Lord, kayo po ang nagsusustain po sa bawat isa. And we pray, Lord, kayo pong patuloy na mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan po ng mga celebrants po namin, Lord, sa birthday. Kayo po ang gumamit sa kanila, Panginoon. Ito man po ay kayo, sa mga gawain niyo, Panginoon, sa kanila pong pagkatawag, Lord, patuloy na gamitin niyo po sila, Lord. And bless them, Lord, financially. Bless them with health, Lord, healing, Panginoon. And bless them with protection, Lord. At kayo lang po ang magliwanag, Lord, sa buhay po nila. Gayon din po sa celebrants po ng wedding anniversaries, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy, Lord, na mag-sustain, Lord, ng relationship. Kayo po ang maging patuloy na center, Panginoon, ng kanila pong relasyon. At kayo po ang patuloy na magpatatag po sa kanila, Lord, sa kanila pong mga relationship, sa kanila pong marriage, Panginoon. Patuloy pong pag-initin, Lord, ang kanila pong buhay mag-asawa, Lord. At kayo po ang patuloy na mag-bless po sa kanila pong pamilya. Lord, kayo lang po ang mataas po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Ngayong umagang ito, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Sige, tayo po yung Sister Sen. Ayan. Atin din pong ipag-pray si Sister Senny, no, sa healing. Saka si Brother John po babiyahe papunta sa NZ, New Zealand. So, asa ka man ngayon, John? Ramdam ka. Sige, tayo po yung umawit ng ating pong benediction. Now unto him who is able To keep us from falling and to make us stand in his presence. blameless. Panginoon, kailan po ang maligtas, Lord, ng bawat Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. Be the glory. Be the glory and majesty, dominion and authority. Be the glory.
Hallelujah. 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 Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay dakila, Lord. Ang inyong pong pag-ibig, Panginoon, ay dakila, Panginoon. Na tunay nga po, bawat isa po sa amin, Lord, ay nakaranas, Lord, ng kaligtasan, Panginoon, mula po sa inyo. At ang inyong pong pag-ibig, Lord, na patuloy po nagliligtas, Panginoon, patuloy po nagsusustain sa amin, Panginoon. Kaya nga po, wala pong makakapigil, Lord. Wala pong makakalaban-laban sa amin, Panginoon, dahil kayo po ang kakampi namin. Ang inyong pong pag-ibig, ang pumaprotekta at yumayakap, Panginoon, sa amin. And with that, Lord, we give you praise, Panginoon. We give you glory, Lord. Sa inyo lang po lahat, Panginoon. Ang aming pong papurit pagsamba, Lord. Dahil po alam po namin sa inyo po, Lord, ang inyong pong pag-ibig, Panginoon. Wala pong maaagapi sa inyong pag-ibig po sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Tayo pong tiyataas, Lord, si Sister Senny ngayon, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa kanya pong karamdaman, Panginoon. Lord, batid niyo po, Lord, ang kanya pong pangangailangan, Lord. Sa kanya pong karamdaman, Lord. We pray na kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya, Panginoon. Kayo po, Lord, ang humipo sa kanyang katawan, Lord. Alisin niyo po, Lord, ano man po nagpapahirap sa kanyang katawan, Panginoon. Jesus' name, we claim healing, Panginoon, sa buhay po ni Sister Senny. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. And we pray, Lord, na ang kalooban niyo po, Lord, ang mag-ahay po sa kanyang buhay, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya, Panginoon. In Jesus' name, we claim, Panginoon, healing. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Gayon din po ay Brother Jom, Lord, na pupunta pong New Zealand, Panginoon. Dalalangin po namin, Lord, kayo po mag-ingat sa kanya, Panginoon. Siya po ay mag-stay doon for a month, Lord, and we pray na kayo po maging gabay niyang patuloy, Panginoon. Bagamat siya po ay malayo, Panginoon, sa Pilipinas, Lord, kayo po, Lord, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, Panginoon. At sa kanya po mga kasama, Panginoon. Patuloy po siyang gabayan, Lord, at gamitin po sa inyong gawain. Maging ilaw po siya sa kanyang pong lugar na pupuntahan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po, Lord, sa aming pong sermon na pakinggan ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong pong comfort na binibigay sa amin. At tunay nga po, Lord, ang inyong pong pag-ibig ay wala pong, ay panalo na, Panginoon. Ginawa na po kami panalo, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Kaya nga po, wala nang makakatalo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. At gayon din po sa inyo po ginamit po na speaker ngayon, Panginoon, si Pastor Nerio. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gabayan. Lord, give him wisdom, Lord. Give him strength, Lord, sa kanyang pong pamumuno sa Liano Christian Community. Give him vision, Panginoon, para po sa ikalalago pa po ng inyong pong gawain, Panginoon, dito po sa lupa. Patuloy niyo po siyang gamitin upang madami pa po makaabot, Lord. Maabot po ang inyong pong gospel, Panginoon, ang inyong pong good news. At kayo po ay mag-glorify po sa buhay po niya, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po sa kanyang family, Lord. Bless him, Lord. Kanyang pamilya, kanyang pong mga anak, Lord, ang kanyang pong mga kapag-anak, Panginoon. Kayo po ang maging ilaw po. Gamitin niyo po siya, Lord. Daluyan po ang inyong blessing po. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa mga LCC members, Lord, sa mga sa Facebook Live man, Panginoon, nasa church man, Lord, we pray na kayo po ang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Pati niyo po ang pangangailangan po ng bawat isa, Panginoon. Ito man po ay sa financial, Lord, sa mga basic needs po namin, Lord. We declare, Lord, blessings, Panginoon, sa iglesyang ito. Ganoon din po, Panginoon, sa mga nangangailangan po ng kagalingan, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo. Kaya po kami po, Lord, ay binibigay po namin ang aming pong buong pananampalataya, Panginoon, sa inyo lang at sa inyo lamang po, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga doktor, Panginoon, na gumagamot po sa amin, Lord, upang maging magaling po, Lord, ang aming po mga pangangatawan, Panginoon, upang maging maayos, Panginoon. Ganun din po sa mga buwabiyahe, sa mga bawat Kristiyano, Panginoon, na buwabiyahe, Panginoon, umaalis ng bahay, kayo po mag-ingat po sa amin, Lord. Magprotekta, Panginoon, sa amin. Ito man po ay pagmamotor, pag-drive ng sasakyan, pag-commute, Panginoon, kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa. Ingatan niyo po sa anumang harm, Panginoon, kayo po ang magprotekta sa amin. At Lord, patuloy niyo pong ilayo, Panginoon, sa tukso ang iglesyang ito, Lord. Ilayo niyo po kami sa masama, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, na maging daluyan po. Gamitin niyo po ang iglesyang ito pa maging daluyan po ng inyong pagpapala. Maging daluyan po ng inyong gospel, Lord. Ang gospel po na magliligtas po sa sangkatauhan, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa inyong great commission, Lord, to make disciples, Panginoon. At kayo po ang patuloy na mataas po, Panginoon, sa iglesyang ito. Wala pong iba. Sa inyo lang po lahat ng glory, sa inyo lang po lahat ng pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Alright, so happy Sunday, everyone.
para po sa Project na Himaya, inaaniyahan po namin kayo na muling umupo para po makapag-start na po tayo sa ating body meeting. Okay? Namang umattend ang mga youth and singles kung gusto po ninyo. Ang mga kabataan ay maaari naman pong umattend.